Hindi lahat ng mga taong nagiging inspirasyon ay nabibigyan ng mahabang panahon upang maipakita ang kanilang buong kakayahan. May mga buhay na bagamat maikli ay nagiiwan ng napakalalim na bakas sa puso ng maraming tao. Isa na rito si Rene Claire Paterbonia, isang batang atleta na hindi lamang nakilala dahil sa kanyang husay sa basketball, kundi dahil sa kanyang pagiging mapagkumbaba, masipag at mapagmahal sa kanyang pamilya. Sa loob lamang ng 19 years, nakamit niya ang mga tagumpay na pinapangarap ng maraming kabataang atleta. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay dumating din ang isang trahedyang nagpabago sa buhay ng kanyang pamilya at yumanig sa buong komunidad ng basketball sa Pilipinas. Si Rene Claire Paterbonia ay isinilang noong May 8, 2007. Siya ay tubong barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur, isang tahimik na bayan na kilala sa mga malalawak na sakahan at mga pamilyang namumuhay ng simple. Doon nagsimula ang kwento ng isang batang lalaki na balang araw ay kikilalanin bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang basketball player sa bansa. Ngunit ang buhay ng pamilya Baterbonia ay hindi naging madali. Ayon sa mga kwento ng kanyang ina, dumaan sila sa maraming pagsubok bago nila narating ang kanilang kasalukuyang buhay. Ilang ulit silang naapektuhan ng pagbaha sa kanilang lugar kaya kinailangan nilang lumikas at magsimulang muli. Tulad ng maraming pamilyang Pilipino, hindi naging sapat ang kanilang kabuhayan upang mabigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang tanging hangarin ng kanilang mga magulang ay mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak at mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan kaysa sa kanilang naranasan. Lumaki si Rene sa isang pamilyang may 7 magkakapatid. Siya ang ikalawang anak. Kapansin-pansin na lahat silang magkakapatid ay nagsisimula sa letrang R, isang tradisyong sinimulan ng kanilang mga magulang. Sa loob ng kanilang tahanan ay mas kilala siya sa palayaw na bobet. Para sa kanyang pamilya, hindi siya ang kilalang basketball player na nakikita ng publiko, kundi isang mapagmahal na anak at kapatid na laging handang tumulong sa gawaing bahay kapag may pagkakataon. Habang lumalaki si Rene, ay unti-unti ring lumalaki ang kanyang pagmamahal sa basketball. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, kaya katulad ng maraming batang Pilipino, nagsimula lamang siya sa paglalaro sa mga open court at covered court sa kanilang komunidad. Hindi mamahaling sapatos o kumpletong kagamitan ang kanyang puhunan. Ang mayroon lamang siya ay determinasyon, sipag at pangarap. Sa murang edad ay napansin na ng mga coach ang kanyang kakaibang potensyal. Habang lumalaki ang kanyang pangangatawan, ay lalo ring nahuhubog ang kanyang kakayahan sa laro. Umabot siya sa taas na humigit kumulang 6 feet 4 inches, isang taas na malaking bentahe para sa isang batang manlalaro. Ngunit ayon sa mga coach na nakasama niya, hindi ang kanyang taas ang unang napapansin sa kanya, kundi ang kanyang pagiging masipag sa ensayo. Hindi siya ang uri ng atleta na kontento na sa kanyang talento lamang. Kilala siya sa pagiging unang dumarating sa ensayo at isa sa mga huling umuuwi. Kapag may ipinapagawa ang coach, ay inuulit-ulit niya ito hanggang sa maging tama ang bawat galaw. Hindi siya mahilig magreklamo kahit mahirap ang training. Sa halip ay tahimik lamang niyang ginagawa ang lahat ng kinakailangan upang maging mas mahusay na manlalaro. Habang lumilipas ang panahon, ay lumipat ang kanilang pamilya sa Davao City upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng magkakapatid at magkaroon ng mas maraming oportunidad. Sa Davao lalo pang nahasa ang talento ni Rene. Dito niya nakilala ang mga coach na mas lalong humubog sa kanyang kakayahan. Dito rin niya naranasan ang mas matinding kompetisyon laban sa iba pang mahuhusay na batang manlalaro sa Mindanao. Sa kabila ng kanyang talento ay nanatili siyang tahimik at mapagkumbaba. Marami sa kanyang naging coach at teammates ang nagsasabing bihira siyang magpakitang gilas sa labas ng laro. Hindi siya mahilig magsalita ng marami. Mas pinipili niyang hayaang ang kanyang laro ang magsalita para sa kanya. Kapag natatapos ang isang laban, madalas ay tahimik lamang siyang nakaupo kasama ang kanyang mga kakampi o kaya naman ay kausap ang kanyang pamilya. Habang nag-aaral sa Ateneo de Davao University, lalo pang umangat ang kanyang pangalan sa basketball. Dito nagsimulang mapansin ng iba't ibang scouts mula sa iba pang malalaking unibersidad ang kanyang husay. Hindi lamang siya mahusay sa depensa, kundi mabilis din siyang tumakbo sa open court. Marunong siyang magbasa ng depensa ng kalaban at handang gawin ang anumang papel na kailangan ng kanyang kupunan upang manalo.
Ngunit sa kabila ng kanyang unti-unting pagsikat sa basketball ay hindi nagbago ang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Hindi niya pangarap ang kasikatan, hindi niya pangunahing hangarin ang maging celebrity athlete. Ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pagsisikap ay ang kanyang pamilya. Maraming beses niyang naibabahagi sa kanyang mga coach at malalapit na kaibigan na nais niyang maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Alam niyang ang basketball ang maaaring maging susi upang magkaroon siya ng scholarship, makatapos ng pag-aaral, makapasok sa professional basketball, at balang araw ay magkaroon ng kakayahang suportahan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ayon sa ilang taong malapit sa kanya, madalas niyang sabihin na gusto niyang makita ang kanyang mga magulang na hindi na kailangang mag-alala sa gastusin. Pangarap niyang mapagtapos ang kanyang mga nakababatang kapatid at magkaroon sila ng mas maginhawang buhay. Hindi ito mga pangarap na para lamang sa sarili. Bawat ensayo, bawat laban, at bawat sakripisyo ay may iisang layunin, ang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang buong pamilya. Habang patuloy ang kanyang pag-unlad bilang atleta, ay unti-unti ring dumarami ang mga oportunidad na dumarating sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nagsimula nang mapansin ang kanyang pangalan sa iba't ibang national tournaments. Ang batang minsang naglalaro lamang sa simpleng court sa kanilang komunidad ay unti-unti nang nagiging isa sa mga pinakamalalakas na batang basketball players sa buong bansa. Hindi pa man niya alam noon ang mga susunod na buwan ang magdadala sa kanya sa pinakamalalaking tagumpay ng kanyang basketball career. Ang mga laban na kanyang sasalihan ay magpapakilala sa kanya sa buong Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay mababanggit sa mga sports headlines. Ang kanyang husay ay mapapansin ng mga coach ng pinakamalalaking unibersidad sa bansa. At ang kanyang pangarap na makapaglaro para sa Ateneo de Manila University ay unti-unti nang magiging realidad. Ngunit kasabay ng mabilis na pag-angat ng kanyang pangalan, ay unti-unti ring lumalapit ang isang pangyayaring walang sino man ang inaasahan. Isang trahedyang hindi lamang babago sa buhay ng pamilya Baterbonia, kundi mag-iiwan din ng napakalalim na sugat sa buong komunidad ng Philippine basketball. Bago mangyari ang trahedyang iyon, kailangan munang balikan ang panahon kung kailan tuluyang sumabog ang pangalan ni Rene Baterbonia sa buong bansa matapos niyang pangunahan ang Davao Region sa isa sa pinakamakasaysayang kampanya sa kasaysayan ng palarong pambansa. Pagsapit ng 2025, nagsimulang makilala sa buong bansa ang pangalan ni Rene Clert Baterbonia. Bagamat kilala na siya sa mga basketball tournament sa Mindanao, ang taong iyon ang naging simula ng kanyang pag-angat sa pambansang entablado. Sa bawat laro ay mas lalo niyang pinatutunayan na hindi siya isa lamang matangkad na manlalaro. Isa siyang atleta na may disiplina, determinasyon at pambihirang kakayahang unawain ng laro. Bilang bahagi ng kupunan ng Davao Region, naging mahalagang sandigan si Rene sa kampanya ng kanilang rehiyon sa palarong pambansa. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Kinailangan nilang harapin ang ilan sa pinakamalalakas na kupunan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bawat laro ay dala nila hindi lamang ang pangalan ng kanilang paaralan, kundi ang buong rehiyon ng Davao. Sa loob ng torneo, unti-unting napansin ng mga basketball analysts, sports writers, at college recruiters ang batang center mula sa Mindanao. Hindi siya ang pinakamaingay sa loob ng court, ngunit isa siya sa pinakamahalagang dahilan kung bakit patuloy na nananalo ang kanilang kupunan. Mahusay siyang dumepensa, mahusay kumuha ng rebounds, marunong magbigay ng tamang pasa, at higit sa lahat ay marunong maglaro para sa kupunan kaysa para sa sariling istatistika. Habang tumatagal ang torneo ay lalo pang tumitindi ang kanilang laban. Dumating ang pagkakataong kinailangan nilang harapin ang mga kupunang matagal nang nangingibabaw sa national basketball competitions. Ngunit sa bawat hamon ay ipinakita ni Rene ang kanyang pagiging kalmado at matatag. Hindi siya madaling mataranta kahit malakas ang kalaban. Sa halip ay lalo siyang nagiging determinado sa bawat posesyon ng laro. Nang matapos ang torneo ay nakamit ng Davao Region ang isang makasaysayang tagumpay. Sa unang pagkakataon ay naiuwi nila ang kampyonato sa boys basketball ng palarong pambansa. Isa itong panalong matagal na hinintay ng buong rehiyon at naging dahilan ng malaking pagdiriwang sa Mindanao. Dahil sa kanyang pambihirang ipinakitang laro, kinilala si Rene bilang most valuable player ng torneo. Napabilang din siya sa Mythical Five, isang pagkilalang ibinibigay lamang sa mga pinakamahusay na manlalaro sa buong kompetisyon. Para sa isang batang nagmula sa simpleng pamilya,
Isa itong napakalaking karangalan. Hindi lamang tropeyo ang kanyang naiuwi. Mas mahalaga para sa kanya ang pagkakataong maipakita sa kanyang mga magulang na unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng kanilang sakripisyo. Ang bawat ensayo, bawat pagod, bawat biyahe at bawat sakripisyo ng kanyang pamilya ay tila unti-unti nang nababayaran. Kasunod ng kanyang tagumpay sa palarong pambansa ay dumating ang isa na namang malaking oportunidad. Napili siyang maging bahagi ng Philippine team na sasabak sa 14th Asian School Games sa Brunei Darussalam. Para kay Rene, ang pagsusuot ng uniforme ng Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking pangarap ng bawat batang atleta. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong katawanin ang bansa sa international competition. Nang maisuot niya ang jersey ng Pilipinas ay hindi lamang niya dala ang pangalan ng kanyang pamilya kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Sa Brunei ay muli niyang ipinakita ang kanyang husay. Kasama ang iba pang pinakamagagaling na batang basketball players ng bansa, nagawa nilang maiuwi ang gold medal. Isa na namang makasaysayang tagumpay ang naidagdag sa kanyang murang karera. Pagbalik niya sa Pilipinas ay lalo pang lumawak ang pagkilala sa kanya. Dumami ang mga coach at basketball programs na gustong makuha ang kanyang serbisyo. Maraming unibersidad ang nagsimulang magpakita ng interes sa batang center na unti-unti nang itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na recruit sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuring kanyang natatanggap, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan at coach. Hindi rin siya naging mayabang dahil lamang sa kanyang mga tagumpay. Isa sa mga coach na malapit sa kanya ang nagsabing si Rene ay isang atleta na madaling turuan dahil marunong siyang makinig. Kapag may itinatamang pagkakamali ang coach, ay hindi siya sumasagot o nagtatanim ng sama ng loob. Sa halip ay agad niya itong isinasabuhay sa susunod na ensayo. Hindi rin siya naging pabaya sa kanyang pag-aaral. Nauunawaan niyang ang scholarship ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi pati na rin sa edukasyon. Alam niyang maaaring matapos ang karera ng isang atleta anumang oras dahil sa injury o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Kaya't pinagsisikapan din niyang maging mabuting estudyante. Habang dumarami ang kanyang mga natatanggap na alok mula sa iba't ibang paaralan, ay dumating ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Pinili niyang tanggapin ang scholarship mula sa Ateneo de Manila University. Para kay Rene, hindi lamang ito tungkol sa basketball. Isa itong pagkakataong makapag-aral sa isa sa mga pinakamahusay na unibersidad sa bansa habang ipinagpapatuloy ang kanyang pangarap bilang atleta. Nang malaman ng kanyang pamilya ang magandang balita ay hindi nila maitago ang kanilang kasiyahan. Alam nilang napakalaking tulong nito sa kanilang buhay. Hindi na kailangang isipin ng pamilya ang malaking gastusin sa kolehiyo dahil sasagutin ito ng scholarship. Mas lalo ring naging determinado si Rene. Bago siya tuluyang lumuwas ng Maynila ay kinausap niya ang ilan sa kanyang mga coach at mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay sa Davao. Isa sa mga mensaheng iniwan niya ang tumatak sa marami matapos ang kanyang pagpanaw. Sinabi niyang maaring matagal muna siyang hindi makauwi sa Davao dahil nais niyang ituon ang buong oras niya sa pagsasanay at pag-aaral. Pangarap niyang maging matagumpay upang balang araw ay maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Para sa marami, simpleng mensahe lamang iyon noong una nila itong nabasa. Ngunit matapos ang mga pangyayaring sumunod, ang bawat salitang kanyang binitiwan ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Maraming coach ang nagsabing si Rene ay isa sa mga batang hindi kailanman naging problema sa loob ng kupunan. Hindi siya palaaway. Hindi siya pasaway. Hindi rin siya mahilig lumabag sa mga patakaran. Mas gusto niyang ilaan ang kanyang oras sa ensayo kaysa sa ibang bagay. Nang dumating siya sa Maynila ay punong-puno siya ng pag-asa. Isa na siyang opisyal na bahagi ng Ateneo Blue Eagles. Para sa isang batang nagmula sa simpleng pamilya sa Agusan del Sur, isa itong napakalaking hakbang patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Marami ang naniniwalang ilang taon lamang ay makikita na siya sa UAAP, pagkatapos ay sa professional basketball at posibleng balang araw ay muling magsuot ng jersey ng Gilas Pilipinas. Ngunit walang sino man ang nakaalam na ang panibagong kabanata ng kanyang buhay sa Ateneo ay magiging napakaikli. Ilang araw lamang matapos siyang dumating sa kanyang bagong tahanan bilang isang Ateneo student-athlete ay isinagawa ng koponan ang isang team-building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8, 2026.
Ang aktibidad na inaasahang magpapalakas sa samahan ng buong koponan ang siya palang magiging simula ng isa sa pinakamalulungkot na trahedyang naranasan ng Philippine Collegiate Basketball. Doon sa baybayin ng Aurora, biglang naputol ang mga pangarap ng dalawang batang atleta na puno pa sana ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Isa sa kanila ay si Rene Clert Baterbonia, ang batang minsang nangarap lamang na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan gamit ang larong pinakamamahal niya, ang basketball. Pagsapit ng 2025, nagsimulang makilala sa buong bansa ang pangalan ni Rene Clert Baterbonia. Bagamat kilala na siya sa mga basketball tournament sa Mindanao, ang taong iyon ang naging simula ng kanyang pag-angat sa pambansang entablado. Sa bawat laro ay mas lalo niyang pinatutunayan na hindi siya isa lamang matangkad na manlalaro. Isa siyang atleta na may disiplina, determinasyon at pambihirang kakayahang unawain ng laro. Bilang bahagi ng kupunan ng Davao Region, naging mahalagang sandigan si Rene sa kampanya ng kanilang rehiyon sa palarong pambansa. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Kinailangan nilang harapin ang ilan sa pinakamalalakas na kupunan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa bawat laro ay dala nila hindi lamang ang pangalan ng kanilang paaralan, kundi ang buong rehiyon ng Davao. Sa loob ng torneo, unti-unting napansin ng mga basketball analysts, sports writers at college recruiters ang batang center mula sa Mindanao. Hindi siya ang pinakamaingay sa loob ng court, ngunit isa siya sa pinakamahalagang dahilan kung bakit patuloy na nananalo ang kanilang kupunan. Mahusay siyang dumepensa, mahusay kumuha ng rebounds, marunong magbigay ng tamang pasa, at higit sa lahat ay marunong maglaro para sa kupunan kaysa para sa sariling istatistika. Habang tumatagal ang torneo ay lalo pang tumitindi ang kanilang laban. Dumating ang pagkakataong kinailangan nilang harapin ang mga kupunang matagal nang nangingibabaw sa national basketball competitions. Ngunit sa bawat hamon ay ipinakita ni Rene ang kanyang pagiging kalmado at matatag. Hindi siya madaling mataranta kahit malakas ang kalaban. Sa halip ay lalo siyang nagiging determinado sa bawat posesyon ng laro. Nang matapos ang torneo ay nakamit ng Davao Region ang isang makasaysayang tagumpay. Sa unang pagkakataon ay naiuwi nila ang kampyonato sa boys basketball ng palarong pambansa. Isa itong panalong matagal na hinintay ng buong rehiyon at naging dahilan ng malaking pagdiriwang sa Mindanao. Dahil sa kanyang pambihirang ipinakitang laro, kinilala si Rene bilang most valuable player ng torneo. Napabilang din siya sa Mythical Five, isang pagkilalang ibinibigay lamang sa mga pinakamahusay na manlalaro sa buong kompetisyon. Para sa isang batang nagmula sa simpleng pamilya, isa itong napakalaking karangalan. Hindi lamang tropeyo ang kanyang naiuwi. Mas mahalaga para sa kanya ang pagkakataong maipakita sa kanyang mga magulang na unti-unti nang nagbubunga ang lahat ng kanilang sakripisyo. Ang bawat ensayo, bawat pagod, bawat biyahe at bawat sakripisyo ng kanyang pamilya ay tila unti-unti nang nababayaran. Kasunod ng kanyang tagumpay sa palarong pambansa ay dumating ang isa na namang malaking oportunidad. Napili siyang maging bahagi ng Philippine team na sasabak sa 14th Asian School Games sa Brunei Darussalam. Para kay Rene, ang pagsusuot ng uniforme ng Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking pangarap ng bawat batang atleta. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong katawanin ang bansa sa international competition. Nang maisuot niya ang jersey ng Pilipinas ay hindi lamang niya dala ang pangalan ng kanyang pamilya, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Sa Brunei ay muli niyang ipinakita ang kanyang husay. Kasama ang iba pang pinakamagagaling na batang basketball players ng bansa, nagawa nilang maiuwi ang gold medal. Isa na namang makasaysayang tagumpay ang naidagdag sa kanyang murang karera. Pagbalik niya sa Pilipinas ay lalo pang lumawak ang pagkilala sa kanya. Dumami ang mga coach at basketball programs na gustong makuha ang kanyang serbisyo. Maraming unibersidad ang nagsimulang magpakita ng interes sa batang center na unti-unti nang itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na recruit sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuring kanyang natatanggap, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan at coach. Hindi rin siya naging mayabang dahil lamang sa kanyang mga tagumpay. Isa sa mga coach na malapit sa kanya ang nagsabing si Rene ay isang atleta na madaling turuan dahil marunong siyang makinig. Kapag may itinatamang pagkakamali ang coach, ay hindi siya sumasagot o nagtatanim ng sama ng loob. Sa halip ay agad niya itong isinasabuhay sa susunod na ensayo.
Hindi rin siya naging pabaya sa kanyang pag-aaral. Nauunawaan niyang ang scholarship ay hindi lamang tungkol sa basketball, kundi pati na rin sa edukasyon. Alam niyang maaaring matapos ang karera ng isang atleta anumang oras dahil sa injury o iba pang hindi inaasahang pangyayari. Kaya't pinagsisikapan din niyang maging mabuting estudyante. Habang dumarami ang kanyang mga natatanggap na alok mula sa iba't ibang paaralan, ay dumating ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Pinili niyang tanggapin ang scholarship mula sa Ateneo de Manila University. Para kay Rene, hindi lamang ito tungkol sa basketball. Isa itong pagkakataong makapag-aral sa isa sa mga pinakamahusay na universidad sa bansa habang ipinagpapatuloy ang kanyang pangarap bilang atleta. Nang malaman ng kanyang pamilya ang magandang balita, ay hindi nila maitago ang kanilang kasiyahan. Alam nilang napakalaking tulong nito sa kanilang buhay. Hindi na kailangang isipin ng pamilya ang malaking gastusin sa kolehiyo dahil sasagutin ito ng scholarship. Mas lalo ring naging determinado si Rene. Bago siya tuluyang lumuwas ng Maynila, ay kinausap niya ang ilan sa kanyang mga coach at mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay sa Davao. Isa sa mga mensaheng iniwan niya ang tumatak sa marami matapos ang kanyang pagpanaw. Sinabi niyang maaring matagal muna siyang hindi makauwi sa Davao dahil nais niyang ituon ang buong oras niya sa pagsasanay at pag-aaral. Pangarap niyang maging matagumpay upang balang araw ay maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Para sa marami, simpleng mensahe lamang iyon noong una nila itong nabasa. Ngunit matapos ang mga pangyayaring sumunod, ang bawat salitang kanyang binitiwan ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Maraming coach ang nagsabing si Rene ay isa sa mga batang hindi kailanman naging problema sa loob ng kupunan. Hindi siya palaaway. Hindi siya pasaway. Hindi rin siya mahilig lumabag sa mga patakaran. Mas gusto niyang ilaan ang kanyang oras sa ensayo kaysa sa ibang bagay. Nang dumating siya sa Maynila ay punong-puno siya ng pag-asa. Isa na siyang opisyal na bahagi ng Ateneo Blue Eagles. Para sa isang batang nagmula sa simpleng pamilya sa Agusan del Sur, isa itong napakalaking hakbang patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Marami ang naniniwalang ilang taon lamang ay makikita na siya sa UAAP, pagkatapos ay sa professional basketball, at posibleng balang araw ay muling magsuot ng jersey ng Gilas Pilipinas. Ngunit walang sino man ang nakaalam na ang panibagong kabanata ng kanyang buhay sa Ateneo ay magiging napakaikli. Ilang araw lamang matapos siyang dumating sa kanyang bagong tahanan bilang isang Ateneo student athlete ay isinagawa ng koponan ang isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8, 2026. Ang aktibidad na inaasahang magpapalakas sa samahan ng buong koponan ang siya palang magiging simula ng isa sa pinakamalulungkot na trahedyang naranasan ng Philippine Collegiate Basketball. Doon sa baybayin ng Aurora, biglang naputol ang mga pangarap ng dalawang batang atleta na puno pa sana ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Isa sa kanila ay si Rene Clert Baterbonia, ang batang minsang nangarap lamang na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan gamit ang larong pinakamamahal niya, ang basketball. Noong June 8, 2026, maaga pa lamang ay nagsimula na ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa isang beach resort sa Dipaculao, Aurora. Layunin ng naturang aktibidad na higit pang mapatatag ang samahan ng mga manlalaro bago ang pagsisimula ng panibagong season ng UAAP. Para sa mga bagong recruits tulad ni Rene Clert Baterbonia, isa itong pagkakataong mas makilala ang kanyang mga bagong kakampi, mga coach, at mga taong makakasama niya sa susunod na ilang taon ng kanyang collegiate career. Walang sino man ang nag-aakalang ang simpleng team building activity na iyon ang magiging huling araw ng kanyang buhay. Ayon sa mga lumabas na ulat, bahagi ng programa ang iba't ibang outdoor activities. Isa sa mga ito ang isinagawa malapit sa dagat. Habang nagpapatuloy ang aktibidad ay nagkaroon ng insidenteng nauwi sa pagkalunod ni Rene Clert Paterbonia at ng kanyang teammate na si Divine Adili. Mabilis na kumalat ang balita sa loob ng Ateneo community. Kasunod nito ay naglabasan ang iba't ibang ulat mula sa mga autoridad, mga opisyal ng paaralan at mga pamilya ng dalawang estudyante. Ang inaasahang pagsisimula ng isang panibagong yugto ng buhay ni Rene at Divine ay napalitan ng matinding pagdadalamhati. Isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng pangyayaring ito ay ang paraan ng pagkakaalam ng pamilya ni Rene tungkol sa kanyang pagpanaw. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torreon, hindi umano direktang mula sa mga opisyal ng unibersidad na laman ng ina ni Rene ang buong pangyayari.
Sinabi niyang ang unang kumpirmasyon ng pagpanaw ng kanyang anak ay dumating sa pamamagitan ng isang video call mula sa ibang tao habang wala pa umanong malinaw na paliwanag kung ano talaga ang nangyari sa team building activity. Dahil dito ay lalong nadagdagan ang sakit na naramdaman ng pamilya. Bukod sa pagkawala ng kanilang anak, marami rin silang tanong na hindi agad nasagot. Habang nagsisimulang lumabas ang iba't ibang detalye ng insidente, ay nagsimula ring magsagawa ng magkakahiwalay na investigasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng mga ito na alamin ang eksaktong nangyari bago, habang, at matapos ang trahedya. Kasabay nito ay naglabas din ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University. Nagpaabot ito ng pakikiramay sa mga pamilya ni Rene at Divine at tiniyak na makikipagtulungan sila sa lahat ng isinasagawang investigasyon. Sa mga sumunod na araw ay nagsalita rin si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa kanyang video message, inamin niyang napakabigat ng kanyang dinadala matapos ang trahedya. Sinabi niya na pakiramdam niya ay nabigo siya bilang isang leader. Inamin din niyang naramdaman niyang nabigo siya bilang coach. At higit sa lahat, sinabi niyang pakiramdam niya ay nabigo siya bilang kaibigan ni Rene at Divine. Kasabay nito ay kinilala niyang walang sino man ang higit na nagdurusa kundi ang dalawang pamilyang naiwan ng mga nasawing atleta. Marami ang nakaunawa sa kanyang ipinakitang kalungkutan. Gayunpaman, para sa pamilya ni Rene, sinabi nilang ang paghingi ng paumanhin ay hindi sapat upang matapos ang usapin. Ayon kay Atty. Israelito Torion, mahalagang malaman ng pamilya ang buong katotohanan. Hiniling nila na maipaliwanag kung ano ang naging daloy ng mga pangyayari mula sa oras na nagsimula ang aktibidad hanggang sa oras na naipatawag ang mga emergency responders. Isa rin sa mga tanong na nais nilang masagot ay kung bakit isinagawa ang aktibidad sa bahaging hindi umano sakop ng lifeguard area at kung bakit umano hindi nasunod ang ilang safety warnings na ibinigay ng resort. Nilinaw ng abogado ng pamilya na ang kanilang layunin ay hindi paghihiganti kundi ang malaman ang buong katotohanan at matiyak na hindi na ito mangyayari sa iba pang mga estudyante sa hinaharap. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon ay dumagsa ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nag-alay ng mga panalangin ang mga paaralan, basketball organizations, dating coaches, professional players, at maging ang mga ordinaryong Pilipinong naantig sa kwento ng dalawang batang atleta. Sa Ateneo de Davao University, kung saan unang nahubog ang talento ni Rene, nagsagawa rin ng banal na misa bilang pag-alala sa kanya. Sa misa ring iyon ay inanunsyo ni Father Karel San Juan, Pangulo ng Ateneo de Davao University, ang isang hakbang na lalong nagpaantig sa maraming Pilipino. Sinabi niyang ipagpapatuloy nila ang pangarap ni Rene para sa kanyang pamilya. Bilang paggalang sa kanyang alaala, nag-alok ang Ateneo de Davao ng full scholarships hanggang kolehiyo para sa kanyang 6 na kapatid. Ipinaliwanag ni Father San Juan na bagamat wala na si Rene, maaari pa ring mabuhay ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga kapatid na makapag-aral. Nagpahayag din ng kahandaan ang iba pang mga institusyon ng Ateneo at maging ang Xavier University na tumulong kung kinakailangan. Para sa pamilya Baterbonia, malaking bagay ang alok na ito. Hindi nito mapapalitan ang pagkawala ni Rene, ngunit nagsilbi itong pag-asa na ang pangarap niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga kapatid ay maaaring maipagpatuloy. Samantala, matapos ang ilang araw ng public viewing sa Davao City ay nagsimula ang mahabang paglalakbay pauwi ng kanyang mga labi patungong Talacogon, Agusan del Sur. Ang inaasahang 6 na oras na biyahe ay umabot sa humigit kumulang 17 oras. Hindi ito dahil sa anumang aberya lamang. Sa halos bawat bayan at lungsod na kanilang dinaanan ay naghihintay ang mga taong nais magbigay ng huling pagpupugay kay Rene. May mga estudyante, may mga basketball players, may mga coach, may mga ordinaryong mamamayan na may hawak na kandila habang tahimik na naghihintay sa pagdaan ng funeral convoy. Huminto rin ang convoy sa ilang lugar upang mabigyan ng pagkakataon ang mga taong hindi nakarating sa Davao na makapagbigay ng kanilang huling paggalang. Pagsapit ng bandang 1 o'clock ng madaling araw noong June 16, 2026, tuluyan nang nakauwi si Rene sa kanyang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa municipal gym ay naghihintay ang daan-daang kababayan niyang may dalang kandila. Tahimik nilang sinalubong ang batang minsang naging inspirasyon ng kanilang buong komunidad. Hindi na siya umuwing suot ang uniforme ng Ateneo Blue Eagles upang ipagmalaki ang kanyang unang collegiate season. Hindi na rin siya umuwing may dalang panibagong medalya o tropeo. Sa halip,
Umuwi siya sa kanyang bayan sa loob ng isang kabaong. Isang tagpong walang sino man sa kanyang pamilya ang inakalang darating ng napakaaga. Sa loob lamang ng 19 years, naabot ni Rene Clerc Baterbonia ang mga tagumpay na hindi naaabot ng maraming atleta sa buong buhay nila. Naging kampiyon siya sa palarong pambansa, naging most valuable player, napabilang sa Mythical Five, naging gold medalist sa Asian School Games. Nakapasok sa isa sa pinakamahusay na universidad sa bansa bilang varsity scholar. At higit sa lahat, naging inspirasyon siya sa maraming kabataang Pilipino na naniniwalang ang sipag, disiplina at pagmamahal sa pamilya ay maaaring maging daan upang mabago ang kanilang kinabukasan. Ngunit higit pa sa lahat ng medalya, tropeyo at pagkilala, ang pinakamalaking pamana ni Rene ay ang halimbawa ng isang kabataang hindi kailanman nakalimot kung saan siya nanggaling. Isang anak na ang bawat pangarap ay nakalaan para sa kanyang mga magulang. Isang kapatid na ang bawat tagumpay ay nais ibahagi sa kanyang pamilya. At isang batang atleta na bagamat maikli ang naging buhay, ay nag-iwan ng alaalang mananatili sa puso ng mga taong kanyang nakilala. Habang nagpapatuloy ang mga opisyal na investigasyon, nananatiling hinihintay ng kanyang pamilya ang buong katotohanan tungkol sa mga pangyayaring naganap noong June 8, 2026. Para sa kanila, ang pinakamahalagang maiiwan na alaala ni Rene ay hindi lamang ang kanyang mga medalya at tropeyo, kundi ang pag-asang ang kanyang sinapit ay magsisilbing aral upang higit pang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga susunod na henerasyon ng mga student athletes sa Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang pagdadalamhati ng pamilya Baterbonia, patuloy ring umaasa ang marami na mabibigyan ng malinaw na kasagutan ang mga tanong na hanggang ngayon ay nananatiling naghihintay ng paliwanag. Sa mga sumunod na araw matapos ang trahedya, nagpatuloy ang mga investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng mga ito na malaman ang eksaktong nangyari bago, habang at matapos ang team building activity na nauwi sa pagpanaw ni na Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili. Kasabay ng mga opisyal na investigasyon ay nagsimula ring magsagawa ng sariling pagsusuri ang Ateneo de Manila University. Ipinahayag ng pamunuan ng universidad na makikipagtulungan sila sa lahat ng kinauukulang ahensya upang matiyak na mailalabas ang buong katotohanan at upang malaman kung mayroon mang pagkukulang sa pagpaplano at pagpapatupad ng naturang aktibidad. Samantala, patuloy ring nagsalita ang abogado ng pamilya ni Rene na si Atty. Israelito Torreon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang simpleng paghingi ng paumanhin kung hindi rin maipaliliwanag ng malinaw ang buong pangyayari. Binigyang diin niya na ang hinahanap ng pamilya ay hindi lamang pagdadalamhati mula sa mga opisyal ng universidad, kundi isang kumpleto at detalyadong paliwanag kung paano nauwi sa trahedya ang isang aktibidad na dapat sana ay para sa pagpapalakas ng samahan ng koponan. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga safety protocols sa lokasyong pinili para sa aktibidad, sa naging daloy ng rescue operations at sa kabuuang pangangasiwa ng programa. Para sa pamilya, ang mga kasagutang ito ay mahalaga hindi lamang para sa kanilang sariling paghilom, kundi upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang kaparehong trahedya sa iba pang mga estudyanteng atleta. Habang nagpapatuloy ang mga prosesong ito, isang malaking pagbabago rin ang naganap sa Ateneo Basketball Program. Noong June 15, 2026, opisyal na inanunsyo ng Ateneo de Manila University na nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang head coach ng Blue Eagles, si Tab Baldwin. Kasabay din ng kanyang pagbibitiw ang resignation ng team manager na si Epok Quimpo. Ipinaliwanag ng universidad na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na institutional review matapos ang trahedyang kumitil sa buhay ni na Rene at Divine. Ang balitang ito ay naging malaking usapin sa buong Philippine basketball community. Marami ang nalungkot dahil si Baldwin ang isa sa pinakamatagumpay na coach sa kasaysayan ng Ateneo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay nagkampiyon ang Blue Eagles ng maraming ulit at nakapagluwal ng maraming mahuhusay na manlalaro. Gayunman, para sa maraming tagamasid, ang pinakamahalaga pa rin ay ang patuloy na paghahanap ng buong katotohanan sa nangyaring trahedya. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, nananatiling nagpapatuloy ang mga opisyal na investigasyon. Wala pang pinal na resulta ang mga awtoridad hinggil sa pananagutan ng sinumang sangkot, kaya mahalagang hintayin ang opisyal na konklusyon ng mga kinauukulang ahensya bago gumawa ng anumang pinal na paghusga. Samantala, unti-unti ring sinisikap ng pamilya Baterbonia
na harapin ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang buhay na wala na ang batang minsang naging sentro ng kanilang mga pangarap. Sa kanilang tahanan sa Talakugon, Agusan del Sur, nananatiling nakatayo ang mga tropeyo, medalya, sertipiko at iba't ibang parangal na minsang iniuwi ni Rene mula sa kanyang mga sinalihang torneo. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng alaala ng kanyang husay sa basketball. Para sa kanyang pamilya, bawat tropeyo ay paalala ng kanyang sipag. Bawat medalya ay paalala ng kanyang determinasyon. At bawat sertipiko ay paalala ng kanyang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan ay makikita ang mga bakas ng isang kabataang punong-puno ng pangarap. Ang mga basketball shoes na minsang ginamit niya sa ensayo. Ang mga jersey na kanyang isinuot habang kinakatawan ang Davao Region at ang Pilipinas. Ang mga larawan kasama ang kanyang mga coach, teammates at pamilya. Lahat ng ito ay naging tahimik na saksi sa isang paglalakbay na naputol ng masyadong maaga. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, nananatiling buhay ang isa sa pinakamalaking pangarap ni Rene. Ang pangarap na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Bagamat hindi na niya nais sa katuparan ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang kanyang buhay ay nananatiling inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tropeyo o medalya, kundi sa kabutihang naiiwan sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng mga bagong kampeon, mga bagong most valuable players, at mga bagong batang atleta na sisikat sa larangan ng basketball. Ngunit ang pangalan ni Rene Clert Paterbonia ay mananatiling bahagi ng kasaysayan bilang isang kabataang puno ng pangarap, sipag at pagmamahal sa pamilya. Isang pangarap na naputol dahil sa isang trahedyang hindi inaasahan, ngunit isang buhay na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na salinlahi ng mga Pilipinong nangangarap na balang araw ay maabot din ang kanilang mga mitiin.